Kung kaya naman, sa kasalukuyan nakagamit na kami ng 8 billion pesos sa 19 billion at may 11 billion na lang kami na natitira. Natatandaan din ng lahat na ang COMELEC ay nakagastos na noong bago na reset nitong dapat ay may eleksyon na nakaraang taon. Tayo po ay nakagastos na rin, and therefore nakfa-factor in na rin po yun yung gastos natin. Siyempre mga tauhan namin nag-overtime po yan para pumahabol lahat yung mga paghahanda na ginagawa natin. So again, malinis na malinis po, 8 billion kasama na yung lahat ng printing, election paraphernalia at lahat ng paghahanda na ginawa natin. Yung natitirang 11 billion, ang 9 billion po dyan ay sa ating mga electoral board members, at pagkatapos 1 billion para sa training at 1 billion para naman sa deployment ng mga kagamitan. Nung unang na-reset ito, nung kaunang na bago natuloy yung 2023 barangay na SK elections, kinailangan ni COMELEC ng 2.56 billion pesos. Dahil nga tumataas, dumadami ang bilang ng mga botante, kaya hindi po ito bababa ng 3 billion sa bawat isang taon na pag nagre-reset po tayo. Tatandaan ng lahat, kung tayo po ay hindi matutuloy sa November 2, malamang-lamang kami po ay mag-resume ng registration of voters ngayon darating na September. Kung hindi matutuloy ang September 2. Dapat po kasi kung matutuloy ang November 2 na barangay SK election, ang resumption po ng registration natin ay February next year. At matatapos po ito ng September of next year din. Pero kung magkakaganon, ito hindi matutuloy, ibig sabihin po, magbubukas muli ang registration of voters natin, and therefore, yung 3 milyon na deactivated voters natin ay pwede magpa-reactivate. Yung mga kabataan na ngayon ay 17 na, ay mukhang 18 na, ay mako-convert na into regular voters, at yung mga hindi hindi pa nakakapagparehistro kahit kailan, ay pwede magparehistro. At maaaring tumagal po ito hanggang September of 2027. So kung magsisimula po kami ng September of 2026, isang taon po yan tatagal na September of 2027 para naman sa 2028 national and local election.